Dahil hindi makapasok sa building si Doris. Inaabangan niyang lumabas si Arman sa kanya ito lapitan. Ngunit sa tuwing makita niya ito, nakabuntot si Violet. Wala siyang pagkakataon makalapit, kung pipilitin niyang lapitan ito. May mga taong pumipigil na lapitan siya. Pero hindi pa rin ako sumusuko na makausap si Arman. Umaasa pa rin siyang makausap ito kahit sandali lang. Sana naman mapagbigyan na siyang makausap ito. Kahit tirek na tirek ang araw nagtitiyaga pa rin siyang naghihintay sa labas ng building na makausap ito. Kahit tumatagaktak ang pawis niya sa kilikili at katawan, baliwala lang sa kanya, ang nasa isip niya ngayon ang makausap ito. Ilang araw na siyang nag-aabang na makita si Arman. Pero lagi itong may kasama, at minsan naman nagmamadaling umalis, hindi niya kaagad nahahabol. Gusto na niyang sumusuko at umuwi ng Pangasinan, dahil napapagod na siya, minsan naman nagkakasakit na siya, dahil sa paghihintay niya dito sa labas, na mainit na nga wala pang mapagsilungan. Arman, nagpapanik siyang tumatawag sa lalaki, nang matano itong palabas at pasakay sa kanyang kotse. Gaya ng dati may mga kasama pa rin ito. Pero naglakas loob na siyang lapitan si Arman. Gusto na niyang matapos ang paghihirap sa paghihintay sa labas. Saglit naman itong huminto, at lumingon sa kanya ang lalaki. Natutuwa naman siyang narinig nito kaagad ang pagtawag ko. Arman, hingal na hingal siya nang makalapit dito ng tuluyan. What are you doing here? Parang gustong gumuho ang mundo niya sa kalamigan ng boses nito. Kaagad naman kumirot ang puso niya, sa naging reaksyon ni Arman. Hindi ito masayang makita ako. Ang sakit lang. Pero hindi naman iyan ang pinunta dito. Kung hindi lang niyang iniisip ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan, hindi siya luluwas dito sa Manila, at magtitiyagang nag-aabang sa labas ng building, sa gitna ng tirek na araw. Hindi talaga. Buntis ako, at ikaw ang ama. Buong tapang niyang pinagtapat dito. Kahit pa maraming makakarinig sa mga kasamahan nitong hindi niya namang kilala. Buti nga wala ngayon si Violet, hindi niya alam kung bakit wala ang babae ngayon. Siguro din inig ng Diyos ang panalangin kung makausap si Arman. What? Kita niya sa gulat ng mukha ni Arman. Tumingin ito sa paligid, at pagkatapos binalik sa akin ang tingin nito, na hindi niya maintindihan. Oo, buntis ako. Ayaw ko sanang sabihin ito sa'yo. Pero ayaw kong maranasan niyang lumabas na walang ama. Buntis ako. Sa namamaos niyang boses, napansin niyang nasa kanila ni Arman ang atensyon ng mga kasamahan nitong mga lalaking nakapang formal attire. Arman, let's go. Hinihintay na tayo ni Mr. Tan ako, kung mayroon kayong hindi pagkakaunawaan dyan, mamaya na iyan pag-usapan mal-ilate na tayo. Sabi ng isang lalaki, na hindi niya kilala kung sino ito. Arman, please maniwala ka sa akin. Nagsusumamo niyang sabi dito. Here, susi ng condominium ko, hintayin mo ako roon. May meeting pa ako with investors, inabot sa kanya ang key card ng kondo nito bago siya iwan. Wala siyang nagawa ang sumusunod ng tingin sa lalaki. Umalis rin siya kaagad bago pa siya makita ni Violet. Natanong niya itong palapit sa kinaroroonan nila Arman. Muling tiningnan ang key card na binigay sa kanya ni Arman. Ibig sabihin may pag-asa tayo, baby. Sana maniwala si daddy mo. Kahit papaano may napala tayo, at hindi nasayang iyong pagpunta dito araw-araw, para lang makita ang ama mo. Kaagad naman siyang pinasok sa staff ng condominium. Sinamahan rin siya sa room ni Arman, sa isa mga staff dito sa condominium. Sinuklian niya lang ito ng ngiti, at pasasalamat sa babae. Pagkapasok sa loob ng silid, bumungad sa kanya ang ambience ng silid. Malinis at maaliwalas ang paligid. Nakaramdam siya ng gutom. Hindi pa pala siya nag-almusal kanina. Wala kasi siyang ganang kumain, kahit anong pilit niya. Sa kitchen agad ang tungo niya, naghahanap siya ng makakain sa refrigerator. Walang laman kahit isa maliban sa tubig at mga canned beer. Muli niya itong sinara at naghanap pa sa magkabinet sa taas, baka may makita siya kahit dilata man lang, kahit papaano maibsan ang gutom niyang sikmura. Nakakita siya ng cup noodles, at iyon ang nilantakan ng mabusog. Humilata siya sa malalaking sofa. Doon niya hintayin si Arman. Namimigat rin ang mga talukab ng mga mata niya. Dahil kulang siya ng tulog. Kaagad namang siyang nakaidlip, hanggang sa lamunin ng antok. Naalimpungatan si Doris. Pagtingin niya sa wall clock mag-alas 10 ng gabi. Bakit wala pa rin si Arman?
Nakatulog pala siya ng matagal. Muling tumunog ang kanyang sikmura, nagutom naman siya. Wala na siyang mahanap na pwedeng kainin. Kumuha na lamang siya ng tubig at uminom, para mawala ang gutom. Napalingon siya sa pinto niluwa roon si Arman. Magulo ang buhok nito at umalinggaso ang amoy alak ito. Kaagad siyang lumapit para alalayan. Hay! Nakangising bati sa kanya. Na-miss niya ito sobra, pero pinigilan niya ang sarili yakapin ang lalaki. Lasing ka, tulungan na kitang ihatid sa kwarto mo. Sa mahinahon niyang boses, hinayaan naman siyang alalayan ito papasok sa silid. Pabagsak niya itong nilapag sa malaking kama. Sobra itong mabigat, kaya naman pabagsak niya itong nilagay sa malambot na higaan. Tumihaya ito sa kanya ng higa. Tinanggalan niya ito ng sapatos, at nilagay sa sulok. Umusad naman ito pag-itna ang lalaki. Hindi niya alam kung tulog na ito o gising pa. Pero hindi ito pwede matulog na hindi magpalit ng damit pantulog. Kumuha siya sa kabinet nito ng pamalit. Pagkatapos sumampa siya sa kama ng buong pag-iingat, na hindi ito magigising. Habang nagtatanggal siya ng butones, nagmulat ito ng mga mata. I'm sorry, ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Forgive me. Hindi ko ginusto yung nangyari, trust me, hindi ko talaga ginusto. Arman, hindi ako galit. Pinapatawad na kita. Ngumiti ito ng mapait. Really? Oo. Pinapatawad mo na ako, kahit ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Kahit kasuklam-suklam akong tao. Mabuti ka naman eh. Hindi ka mahirap patawarin. At ano ang pinagsasabi mo dyan na kasuklam-suklam kang tao? Nakagawa ako ng malaking kasalanan. At hindi ko alam kung mapapatawad niya ba ako sa laki ng kasalanan ko. Iyan ba ang dahilan mo, kaya mo ako iniiwasan makausap o makita? Hindi sumagot kaagad si Arman. Matagal bago ito nagsalita, buong akala niya nakatulog na ito. Hindi ko kasi alam, kung paano ko sasabihin, nahihirapan ako. Makikita ko lang ang galit niyang mga mata, para akong tinutunaw. Para akong sinaksak ng ilang libong beses. Hindi alam ni Doris kung sino ang taong iyon nag-awan ng kasalanan ni Arman, na kahit ang masaya nilang pagsasama ay naapektuhan. Gusto niya malaman ang dinadala nitong problema para matapos na. Pwede mong sabihin kung sino ang taong iyan. Sa kalmado niyang boses. Tumitingin ito ng diretsyo sa mga mata ko. Bakit, Doris, tatanggapin ko, kung tuluyan kang mawala sa akin. Tatanggapin ko, kung anumang galit mo sa akin. Kasi hirap na ako kung alam mo lang. Bumangon ito at humarap sa kanya. Hinawakan nito ang mga kamay ko. Kinakabahang napatingin ako sa mukha nito. Sorry, bukal sa loob nitong paghingi ng tawad. Ako yung taong nang abuso sa'yo 5 years ago. Nagpapatawa ka ba Arman? Kung joke lang ito utang na loob. Tigilan mo na hindi ako natutuwa. Pilit niyang sabi sa lalaki. Pero palakas na palakas ang kaba niya sa dibdib ng umiling ito. Hindi. It's true. Ito ang dahilan kung bakit pinili kong layuan ka, dahil hindi kaya ng konsensya kung patuloy kitang pakisamahan, sa kabila ng mga kasalanan ko sa'yo, nilamon ako ng guilt. Sampalin mo ako kung gusto mo. Pakulong mo ako Doris. Hindi ako magagalit at kahit sumama ang loob, buong puso ko iyon tatanggapin, kahit saktan mo ako dito. Okay lang, mapatawad mo lang ako at mawala ang puot mo dyan sa puso mo, na matagal nang nakatago. Nanatiling bato sa pwesto si Doris. Hindi siya makapagsalita, tanging pagtulo lang ng mga luha niya ang umagos sa kanyang pisngi. Bakit ganito ang nararamdaman niya sa lalaking nang abuso sa kanya? Dapat magalit siya, dapat matuwa siya, dahil sa wakas mapakulong niya na ito. Kahit sampalin ito hindi niya magawa, ayaw kumilos ng mga kamay niya. Please, magsalita ka Doris. Ibuhos mo sa akin ang sakit na naramdaman mo. Sampalin mo ako. Sigawan mo ako. Sumbatan mo ako. Kahit anong pagawa mo gagawin ko, tatanggapin ko. Kahit iutos ko ngayon sa'yo na tumalon dyan. Gagawin mo ba? Sabi niya dito. Marahan itong tumango. Agad niya rin inalis ang mga mata sa kaharap. Kaya niya bang gawin iyon sa ama ng mga anak niya? Kaya niya bang makitang nagkalasog-lasog ang katawan ng lalaking minamahal niya? Siyempre hindi. Yes, kung iyon ang tanging paraan, para mawala ang galit mo sa akin gagawin ko. Gawin mo na. Tumalon ka na ngayon na. Galit niyang sabi. Narinig niya ang paghinga nito ng malalim,
at walang pag-alinlangang sumunod sa gusto niyang mangyari. Okay, don't worry, hindi ka makukulong. Malaya ka pa rin after this. Sa tingin mo, hindi ko kayang palabasin na nahulog ka dyan, dahil sa kalasingan mo ha. Matapang na sabi niya sa lalaki. Nakita niyang sakit sa mga mata nito, at hindi makapaniwala sa narinig mula sa akin. Yeah, you're right. Mapait nitong sabi. Binukas nito ang sliding na pinto, at nanunuot sa balat ko ang lamig ng hangin nagmula sa labas. Goodbye, salitang nagpapalim at masakit sa pandinig. Bakit ka pa nagpapalim? Hindi ba dapat tumalon ka na agad? Buong tapang niyang sabi dito, kahit na tumututol ang isip niya. Hindi na ito sumagot at nakadungaw sa ibaba. Nasa 15 feet floor sila, at kapag bumagsak ka dyan sa baba hindi ka na mabubuhay pa. Tatalon na ako, pero bago ako tumalon dapat nakaalis ka na. Lalong hindi siya makakilos, kaya ba talaga niyang mawala na ito? Iyon ba talaga ang gusto niya? Gusto ko makitang paano ka nahulog dyan, sabi niyang namamaos ang boses. Okay, humugot ng malalim na paghinga si Arman, bago ihanda ang sarili sa pagtalon sa mataas na building ito. Masaya siyang aalis, at nakakabayad ng mga kasalanang nagawa. Nagawa muli niya pang sinulyapan si Doris, na kanina pa naghihintay kung kailan siya tatalon. Sandali, gusto ko lang malaman sa sandaling kasama mo ako. Minahal mo ba ako? Ako ba talaga ang nasa isip mo, sa tuwing nakipag-ano ka sa akin? Nung una, pagpapanggap lang, gusto ko lang makabawi, at lalo nang malaman kung may anak ako sa'yo. Matagal ko nang pangarap magkaroon ng anak kay Violet. Pero pinag-Kate niya iyon sa akin. Yes, sometimes pumapasok sa isip ko si Violet. Pero alam ko naman na hindi na mangyayari iyon. Ang tanong ko ang sagutin mo. I'm not sure sa naramdaman ko. I'm sorry. So hindi mo talaga ako minahal. Kasi ako mahal kita eh. Kaya ako ngayon nasasaktan. Naintindihan mo ba? Siguro planado mong paibigan ako para madali kitang mapatawad. Nagawa mo nga, kasi mahal na mahal kita. Masaya ka ba ha? Sorry, ang selfish ko Doris. Kung gusto mong tumalon ako dito gagawin ko. Ginulo nito ang sariling buhok. Ogag ka ba? Sa tingin mo hahayaan kitang mahulog dyan? Syempre hindi. Ang sakit nun para sa akin, hindi ko kayang mawala ka. Ganyan kita kamahal kahit masama ka. Dinuro niya ito sa dibdib sa galit niya. Hindi mo alam ang dinanas ko para makausap ka, hindi mo alam ang hirap ko para lang makarating dito. Tapos ako pa rin pala ang masasaktan sa huli. Napaka-unfair mo naman sa akin. Sorry, dyan ka magaling eh. Gusto niya itong pagsuntukin, hanggang sa magsawa gagawin niya palang sumakit na ang ulo niya. Siya ang napapagod. Sabi mo gagawin mong lahat mapatawad lang kita. Yes, I said that earlier. Sige, papatawarin kita ng buong buo pero sa isang condition. Handa akong tanggapin lahat mapatawad mo lang ako, at huwag ilayo sa akin ang mga anak ko. Sige, una, pakasalan mo ako. Dalawa, mahalin mo ako. Pangatlo, ipaalam mo sa lahat ng tao sa mundo ako ang asawa mo. Kaya mo ba gawin ang gusto ko? How about I can't do that? Maglaho ka na forever, at mas gustuhin ko na lang walang ama ang mga anak ko, kaysa kasama mo sila. Iyan ba talaga ang gusto mo? Yes. Gusto ko sila bigyan ng buong pamilya at kumpleto. Okay. At mahalin ako. Okay. Payag ka ba o hindi? Okay. Puro okay lang isasagot mo. Wala akong maisip sasabihin. I'm still processing sa utak ko ang mga sinabi mo. Okay lang hindi mo sundin. Kung ako lang masusunod ayaw na kitang makita pa kahit kailan. Pero hayaan mo kapag nakita kong hindi mo talaga ako kayang mahalin, kusa akong lalayo. Just give me more times. Gusto ko nang matulog. Wala man lang pagkain dito, kahit tinapay man lang. Sa labas lang ako kumakain. Hindi ako mahilig magluto. Besides, mag-isa lang ako, hindi na siya nagsalita. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Morning sickness. Maya't maya ang pagsusuka ni Doris. Wala na nga siyang kinakain. Panay pa ang suka niya. Naghihinang tumayo siya at naghilamos, para mawala ang pait ng kanyang panlasa. Are you alright? Sinimangutan niya ito. Hindi ako okay. Nakita mo naman hindi maganda ang pakiramdam ko. Masungit niyang sabi dito. Fresh na ito.
Hindi niya alam kung anong oras na siya nakatulog kagabi. Mukhang hindi nga maganda ang pakiramdam mo. Baka may makakain ka dyan, kahit sabaw lang, sabi niya dito. Gusto niyang minaitan ang tiyan para mawala ang pangangasim ng sikmura. Mayroon ng naka-ready pagkain sa mesa. Kumain ka na habang mainit pa ito. Hindi mo ba ako sasabayan kumain? Kumain na ako. Heto ang pera, bumili ka lahat ng mga kailangan dito. Hindi kita masamahan, may meeting ako ngayong umaga. Mga tag-1,000 ang inabot sa kanya ni Arman. Meeting ba talaga? O si Violet? She's business partners only. Bukod roon wala nang namagitan sa amin. Uuwi ka ba sa tanghali? No. Marami akong meeting sa mga investors na magkasunod. Magiging busy ako. Sorry. Dadalan kita sa office mo. Hindi ito sumagot sa kanya. Aalis ako agad pagkahatid ko ng pagkain. Hindi ka nagalit sa akin. Madali akong magpatawad, Arman. Pero mahirap makalimot. Pero hayaan mo, sisikapin kong maging normal sa araw-araw na magkasama tayo. Kahit ang hirap nun para sa akin. Bamantong hininga ito. Sorry. Mamaya hatiran kita ng lunch mo. Mahirap na baka ibang lunch ang kainin mo. Pag-iba niya ng usapan. Mapapagod ka. Alalahanin mo buntis ka. Hindi. Ayos lang kami ng baby ko. Okay, ingat ka mamaya. Hinalikan siya nito sa noo, pero umangat ang ulo niya. Instead sa noo sa labi niya, lamapat ang halik nito. Dati-dati naman bago ka umalis hahalik ka sa labi ko. Kahit walang feeling sa isa't isa basta nagkaunawaan. Pero ngayon sa noo mo na lang ako hahalikan. Ano ako, matanda? Just trying lang naman, dampian ka sa noo ng halik. Baka kasi ayaw mo magpahalik pa sa akin. Napakamot ito sa ulo. Sa labi gusto ko. Okay. Kinabig siya nito at siniil ng halik sa labi. Kinapos siya ng hininga, matapos pinalasap ang masarap nito halik. What? Tama ba ang narinig ko? Si Gabriel. Gulat ang nasa mukha nito. Yes bro. Gusto ko yun ibigay sa kanya, napapailing ito. Ang pakasalan siya, okay, fine. How about Violet? Hindi pwedeng ipagsama ang layon at ang tigre bro. May pag-aalalang sabi nito sa kanya. Violet, she's only my business partner. Anong problema roon, Gab? Salubong ang mga kilay niyang tanong kay Gab. Nagkibit balikat naman itong hinarap siya ng kaibigan. Malaki, magkakaroon ng World War II dito sa office mo. Mas mabuting sa kondo na lang siya maghintay, kaysa nandito siya. Sabi nito sa akin. Kung siya lang ang masusunod, why not? Mas safe siya roon sa kondo, kaysa nasa labas siya. Pero hindi niya pwede diktahan si Doris sa nais nito. Lalo na ngayong pinapatawad na siya. She's my wife now, Gab. Karapatan niyang pumunta dito kung gustuhin niya. Besides, ayaw ko sakta ng loob ni Doris. Ngayong tanggap niya na ako at pinapatawad. Tapat niyang sabi kay Gab. Oo nga pala, kinasal lang naman kayo kanina na hindi man lang ako na in-inform. Nakakasama kayo ng loob. May lungkot sa boses nito. Magpapakasal pa naman kami sa simbahan soon, at ikaw ang best man ko sa kasal ko. Ano pa nga bang magagawa ko? Basta protektahan mo si Doris kay Violet. Kilala mo ang ex-wife mo, may pagka-war freak yun. Lalo at nagdalang tao ang asawa mo. Ayaw rin naman niyang may gawing masama si Violet sa mag-ina niya. Kapag oras na saktan nito si Doris, kaya niyang burahin ito sa buhay nila. Mukhang masaya ka ah. Anong mayroon, ha? Magkasama sila ni Danica sa cafe. Hinugot niya sa kanyang bag ang PT na kanina lang siya nag-test. What's this? Kunot noong tanong nito sa kanya. Umangat naman ang isang kilay niyang binawi sa kamay ni Danica ang dalang PT. Pregnancy test. Hindi mo ba alam? Pagsusungit niya sa kaibigan. Oo, alam ko pregnancy test yan. Pero kanino ka nagpabuntis at sino? Nginitian niya ito ng makahulugan. Guessed who? Pabiting sabi niya dito. Nate tense naman ito sa paulan niya. Don't tell me kay Arman iyan. Yes, 100% magkakaanak na kami ni Arman. I'm so happy, sa wakas natupad na rin ang hiling niyang magkaanak kami. Sunod-sunod ang paglunok ni Danica ng kanyang laway. Nababaliw ka na. Mahinang sabi niya dito. No Danica, I tell you the truth. Hindi ako nag-iimbento. Totoo, buntis ako at si Arman ang ama. Hindi ka naniniwala ngayon, may ebidensya akong nagpapatunay na buntis ako. Are you sure na buntis ka?
Nagpatingin ka na ba sa doktor? Hindi ito kaagad nakasagot. Hindi pa, pero nararamdaman kong may sanggol sa aking sinapupunan Danica. Pwede bang maging masaya ka naman para sa akin? Nagkibit-balikat na lamang ito at umorder ng juice, upang basain ang natutuyo niyang lalamunan. I think wrong timing ang pagbubuntis mo at hindi maganda. Ngayon pa talaga Violet, kung kailan kalat na sa publikong kasal na sa ibang babae ang Arman mo. What? Hindi mo ba alam ang balita? Saan ka ba nagsusuot itong umaga at wala kang alam? Sa bahay lang nagpapahinga, hindi kasi maganda ang pakiramdam ko. Wait, sinong babae iyan at kailan? Doris Magdayaw. Kinasal sila kaninang umaga sa mayor. Akala ko ba, hindi natuloy ang sasabihin ni Danica, nang makita ang galit na mukha ni Violet. Hindi ako papayag, pinagkaisahan nila ako. Hindi ako papayag na maging masaya sila. Hindi. Calm down. Hindi ako magiging kalmado Danica. Ginamit lang ako ni Arman. Para samantalang makalimot, at ngayon wala na akong kwenta sa kanya. Hindi ito pwede. Naikuyom ni Violet ang mga kamay sa galit. Then, anong plano mo ngayong nagkabaligtad na ang rule nyo? Ikaw naman ang mistress, at ang Doris iyon ang asawa na ngayon ni Arman. Parang maduraj ang mga ngipin ni Violet sa galit niya. Marami akong pwede gawin para sila magkaserang dalawa. Marami Danica. Kumuha siya ng alak sa tabi, at nilaklak ito ng magkasunod. Kahit kafe ito mayroon paring tindang mga alak. Napaubos sa sobrang pait si Violet. Nag-aalala namang inagaw ni Danica ang isang boteng alak na magkalahati na ito. Enough Violet. Akin na iyan. No. Nasisiraan ka na ng bait. Buntis ka tapos iinom ka ng ganito. Paano kung may masamang mangyari sa anak mo ha? I don't care. Wala na akong pakialam. Ano pa ang silbi nito ha? Pinagsusuntok niya ang sarili, para mawala ang sanggol sa sinapupunan niya. Total wala na itong pakinabang sa kanya. Gusto niya na itong mawala. Hindi kayang isilang na mag-isa ang batang ito. Shut up! Walang kasalanan ng bata. Please, huwag mong saktan ang sarili mo. Buhay iyan Violet, dugo't laman mo. Magkaroon ka naman ng awa. Anong gagawin ko dito ha? Sabihin mo. Ano? Hindi ka agad nakasagot si Danica kahit siya man ay naguguluhan rin. Wala diba? Mas mabuting mawala na lang ito, kaysa maranasan niyang hindi buo ang pamilya niya.